La Union. Region 1 o Ilocos Region. Capital, San Fernando City. Founded March 2, 1850. Area 1,498 square kilometers. Population 822,352. Magpapatuloy ang ating North Luzon tour on this episode. Nagsimula sa east sa Isabela, tapos sa gitna sa Kalinga, and now we're back to Ilocos Region sa Kanluran, dito sa La Union. Also, sa kasalukuyang bilang ng mga probinsya, nangangalahati na tayo sa mga nakover na lalawigan. Ang La Union ay ang pangatlong probinsya ng Ilocandia mula itaas. Ang mga karehiyon na Ilocos Sur at Pangasinan ang katabi nito, pero ang Benguet ang may pinakamalaking kahati sa border. Nasa kaliwang bahagi naman ang Lingayen Gulf na parte ng West Philippine Sea. Iisa lang ang lungsod ng La Union, ang kabisera na San Fernando, at ito rin ang nangunguna sa dami ng naninirahan. Ang 19 pang mga munisipalidad ay ang Rosario, Pugo, Santo Tomas, Tubao, Agoo, Aringay, Caba, Bawang, Nagilian, Burgos ang least populated, Bagulin, San Juan, San Gabriel ang may pinakamalaking land area, Bacnotan, Santol, Balawan, Sudipen, Luna at Bangar ang pinakamaliit naman. Dahil sakop pa din ng bulubundukin ng Cordillera, may tuturing na mataas sa probinsya ang La Union for the most part. Maging ang capital city ay may mga maliliit na kabundukan sa sentro nito. Ang mostly flat areas ay nasa norte sa Bangar at Luna, pati na mga coastal areas. Ang ilog Amburayan sa Hilaga ang nagsisilbing boundary ng lalawigan at Ilocos Sur. Ang mga ilog naman ng Baroro sa Bacnotan, Balili sa Bawang, at ang nasa Aringay ang mga iba pang sakop ng probinsya. Wala namang ganong isla na sakop ang La Union. Pero meron ditong isang notable na peninsula, ang Poro Point sa Cabecera. Ang peninsula ay isang uri ng anyong lupa na muntik nang maging isla, kundi lang dahil sa maliit na parting nakakabit pa sa main island. May sariling international seaport din ang La Union dito sa Cabecera, malapit sa Poro Point. Ang airport naman ay non-commercial sa ngayon, kaya ang best bet pa din para makapunta ay via road trips. Ang main highway na tumatahak sa probinsya ay ang Manila North Road, o mas kilala bilang MacArthur Highway. Ang kalsadang ito ay nag-intersect din sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX, na ang kasalukuyang dulo ay nasa bayan ng Rosario. Nahanap ng lalawigan ang sarili nila sa crossroads ng tatlong distinct na kultura. Ang mga Samtoy o Ilocano sa Hilaga, Pangasinan sa Timog, at Cordillera o Ifugao sa Silangan. Nang maitatag ang lalawigan noong 1850, ito ang layunin ng mga Kastila na pag-isahin ang mga kultura. Kaya naging pagkakaisa o The Union o in Spanish, La Union. Before pa dumating ang mga Kastila, kilala na bilang trading hub ang lugar sa mga karatig bansa tulad ng China at Japan dahil sa mga gintong dala ng mga mountain people sa silangan. At nang sinubukang sakupin ni Juan de Salcedo ang Norteng Luzon, dito sila una nakadaong sa may Agoo at tinawag nila itong El Puerto de Japon. Nagdire-diretso pa hilaga ang mga Kastila hanggang makarating sa Ilocos. Isa sa mga naunang bayan na nasakop ay ang Balawan. At tulad sa Cavite, meron din silang sariling mga martires. Kaya lang, imbis na 13, sa kanila ay 7. Sina Patricio Lopez, Artemio Fernando at Primo Austria, Mariano Peralta, Luciano Resurrección at Rufino Zambrano ay nadakip ng mga Kastila sa salang pagsapi sa mga revolusyonaryong aktibidad sa bayan. Sa kasamaang palad, si Fernando Austria lang ang nakaligtas at nakapagpatuloy sa kanilang mga layunin. Naging isa din sa mga essential provinces ang La Union noong Philippine Revolution. Si Manuel Tino kasama ang kanyang brigade ay unti-unting pinalaya ang ating mga kababayan sa norte.
Tinatayang nasa 600 ang miyembro ng Tinio Brigade nang sumugod sila sa San Fernando. Naging saglitang gobernador pa nga siya ng probinsya sa utos ni Aguinaldo. At umabot hanggang sa Philippine-American War ang pagprotekta ni Tinio sa lalawigan. Dahil nga sa mahabang coastline, ay isa din ang La Union sa unang pinunterya ng mga Hapon noong World War II, especially Bacnotan, Bawang, Agoo, Rosario, at of course San Fernando. Ang Battle of Bacsil Ridge noong Marso 1945 ang naging turning point upang mabawi ang Kabisera sa kamay ng mga bagong mananakop. Being the union of various ethno-linguistic groups, nagre-reflect din ito sa populasyong Lauwenyo at Laowenya. Majority ng demographics ng probinsya ay mga Ilocano, samantalang sa timog na bayan ay mga Pangasinense, at sa mga kabundukan sa silangan naninirahan ang mga Kankanaey, Bago at Ibaloy. Ilan sa mga kilalang personalidad na galing sa probinsya ay si Diego Silang na pinanganak noong ang bayan ng Caba ay sakop pa ng Aringay. Si Manuel Arguilla naman ay mula Bawang. Isa siyang manunulat at makata na pinakilala sa maikling kwentong How My Brother Leon Brought Home a Wife. Isa siya sa mga nadakip at nasawi sa kamay ng mga Hapones noong digmaan. Si Armando Mandrake Palabay ay isa ng mga aktivistang martir noong martial law. Pinapatay siya sa Abra noong 1974. Sa lungsod din isinilang itong si Claire R. Baltazar. Isa siyang entomologist o eksperto sa mga insekto. Tinatayang 108 na bagong species ng putakti o wasp ang kanyang nadiskubre. Pumanaw siya nitong Hulyo lang. Dito rin nagmula ang ating national artist for music na si Lucrecia Casilag. Unique ang kanyang style dahil hinalo niya ang Filipino indigenous instruments sa kanyang 200 plus na orchestral compositions. Another famous musician na mula sa lalawigan ay si Noel Cabangon, tubong Rosario. Sa pagbabalita naman, ang sinasabing isa sa haligi ng GMA News na si Jessica Soho ay sinilang din sa Kabisera. Samantalang ang pinakaunang Pilipina na nanalo ng coveted Miss Universe title na si Gloria Diaz ay isinilang sa bayan ng Aringay. Lastly, ang super surfer na si Roger Kasugay na kung matatandaan ay nanalo ng gintong medalya at iniligtas pa ang kanyang katunggali sa pagkalunod noong 2019 SEA Games. Ang Ayat Festival ang founding anniversary celebration ng probinsya. Nagmula ang pangalan sa salitang Ilocano na nangangahulog ang pag-ibig. Aside sa mga street dance presentations at beauty pageants, meron ding ibang pakulo ang kapistahan tulad ng hot air balloon, car shows at mga food bazaars. Kahit na pinakamaliit na lalawigan ng Region 1, pumapangalawa naman ang La Union sa may pinakamalaking ambag in terms of GDP after Pangasinan. Maraming itinayong mga pabrika sa lungsod sa tulong ng Port of San Fernando at ang dati Base Militar turned Industrial Park na Wallace Air Station. At nitong mga nakaraang taon ay nag-boom ang tourism sector ng lalawigan dahil sa dalampasigan nito. Malamang nga mas pamilyar sa iyo ang terminong LU bilang pangalan ng lalawigan. Dahil majority ng mga Lauwenyo ay Ilocano, nagre-reflect ito sa kanilang mga sikat na putahe from pinakbet to bagnet. Pero dahil na din sa pagdagsa ng mga turista, nakikilala na nationwide ang mga certain delicacies na authentic lang sa lalawigan. Una ay ang agaw atensyon na pangalan ng isang local restaurant dito na Sabong Fried Chicken. Dinadayo ito ng mga beachgoers dahil sa kakaibang flavors na ginagamit nilang breading. Isa na dito ay ang honey bagoong. Sa Bacnotan naman ay may isang kainan na nagsaserve ng golden o red tilapia. Ang isda ay nahuhuli mismo sa ilog sa tabi. Pwede ka manghuli ng sarili mong isda at ipaprito, ipaihaw o iba pang luto. Ang halo-halo de Ilocos sa San Fernando ay special din dahil sa napakaraming sangkap nito. Bukod sa mga traditional na ingredients, ay meron din itong mais, pandan at may toppings pa na keso. Habang nabiyahe naman sa lalawigan, di pwedeng di mo mapansin ang mga nag-aalok ng tours papunta sa mga grape farms. Pwedeng ikaw mismo ang mamitas ng prutas. At syempre, pwede rin makabili ng mga processed na tulad ng juices at wines. As mentioned earlier, nag-transform nga ang La Union into LU.
mainly because sa magandang dalampasigan nitong kayang makapagkompetensya sa ibang seaside provinces. Not to mention, ang perfect na alon para sa surfing activities. Nangunguna sa mga bayan pagdating sa beach ay ang San Juan. Nakatabi lang din ang Cabecera, kaya very accessible. Mas kilala sa tawag na Urbistondo Beach, mayroon nitong puti ang buhangin at di pa gaanong tinatao compared sa iba. Pero bukod sa San Juan, pwede ring puntahan ang mga dalampasigan ng Agoo, Balawan, Bawang, Caba, Luna at San Fernando. Iba pang natural wonders ng lalawigan ay itong Balili River na nakilala dahil sa mga batong nahulma ng ilog at panahon. Matatagpuan ito sa bayan ng Nagilian. At ito namang sa San Gabriel ay isa ring tourist spot, di lang dahil sa river basin, kundi pati sa talon ng Tangadan. Samantalang ang Pugo ay meron naman itong Tapuacan River. Pagdating naman sa mga man-made wonders, maraming makikita sa La Union nitong mga tinatawag na watchtowers. Ang pinakadinadayo ay ang tinatawag na baluarte sa Luna, pero meron din dito sa San Juan. Noon kasing panahon ng mga Kastila ay madalas sugurin ng mga Moro ang lalawigan, kaya itinayo ang mga ito bilang maging outpost. Napakinabangan pa ang mga istruktura bilang communications tower noong World War II. Another architecture artifacts from the Spanish period ay syempre mga simbahang Katoliko. Ilan sa mga ito ay ang Saints Peter and Paul Parish Church ng Bawang, Our Lady of the Namakpakan Church sa Luna, at itong simbahan ng San Juan. At although hindi mula sa Spanish period, huwag din palampasin ang Katedral ng Lalawigan na ipinangalan kay St. William the Hermit. At for non-Catholic excursions naman, meron din sa La Union itong Taoist Temple ng Macho o Mazu. Open ang templo para sa lahat kahit hindi nagpa-practice ng relihiyon. Basta't maging respectful lang pagbibisita. Ang Centennial Tunnel sa Aringay ay parte dapat ng magiging railway na magkokonekta sa La Union at Baguio. Kaso ay naudlot ang konstruksyon nito nang pumutok ang ikalawang dagmaang pandaigdig at ginamit na kuta ng mga nanakop na Hapones. Kung di naman beach person pero gusto pa ding labanan ang tag-init, meron itong Kultura Splash Wave sa Pugo. Kung mas malaki-laki ang budget, dito ka na lang sa Thunderbird Resort sa Poro Point na Cabecera. Speaking of, pwede rin puntahan sa peninsula itong lighthouse na although mukhang bago pa, panahon pa ng Amerikano nung itinayo. Some things never change. Dahil sa mga programang panturismo nitong mga nakaraang taon, naging meeting point na naman ng iba't ibang kultura ang La Union. But this time, di lang mula sa mga karatig lugar, kundi buong bansa na. Kaya kahit mas nakikilala sa piniklaim nitong pangalan, isa pa din ang layunin. Ang maging lugar ng pagkakaisa at pagsasama-sama. Now you know La Union. Susunod, Laguna.